Ito po yung isang mas mababa po. Parang yung sobrang GI. pino. Pinong-pino yung grain. So, ayan. Low GI. So, meron din pong part na in-increase namin yung protein sa rice. I think Na-mention naman. Yes, na-mention na-mention yes. kanina. So, usually yung protein content niya ng rice, mababa lang yun. Nasa 5 grams lang. So, tinry namin siya increase around 14 to 16% of protein. So, ito po yung itsura niya. Kaya medyo maputi siya kasi yan na po yung ng protein. So, mas mukha siyang, mas kahawig niya yung malagkit. Yes. So, ngayon matitikman niyo po mamaya matitikman niyo yung high protein, yung lasa niya. Kapag in-increase mo yung protein sa rice. So, bakit Talaga nagbabago rin. Yes, nagbabago po yung texture. So, importante yan, lalo na ngayon, lalo na yung mga bata sa Philippines, di ba? Protein deficient sila eh. So, why not increase natin yung protein sa rice? Para Dahil mahal ang baboy. Hindi mo na kailangan kumain ng baboy. Kailangan mo na kumain ng maraming rice. Rice ka lang. Pero totoo yan di ba? Ang daming Filipino kasi na, di ba, na hirap. I mean, hindi ma-afford. Makakatulong yung Exactly. Yun nga po nutrition. talaga. Yun po yung goal para maibsan yung protein deficiency. Deficiency. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Alright, so kanina nakita nyo na paano namin din-develop yung low GI sa lab, sa field. And I think kanina nagtataka na kayo ano po yung lasa ng low GI rice. So ngayon meron kaming sensory experience. So parang blind test siya. Hindi namin papangalanan kung ano yung low GI para walang bias. Tapos sabihin nyo sa amin kung ano yung favorite nyo na rice and ano yung mga nagustuhan nyo na rice samples. So, para mag-start, ito yung mga rice samples. So, explain ng aming food scientist kung paano siya gagawin. Alright. So, binigyan po namin kayo ng 4 na rice samples. So, hingi po ako ng tulong sa inyo na evaluate yung 4 na rice sample based sa appearance po niya, sa texture niya, at sa general acceptability. So, lalagyan nyo lamang po ng check yung box kung gusto nyo po siya or hindi. So, naka-indicate naman po doon from 1 to 5, sir. So, lalagyan nyo lang po siya ng check. So, bago po tayo magsimula, ay marapat na, hingin ko po sana na uminom po muna tayo ng tubig para ma-reset ang ating palate po. So, ayun po, ibibigay po ni Kuya yung water. May pang-reset ng palate. Yes po. Kanina pa po kasi tayo nagsasalita baka, Ayan. So,
Ayan, pwede na po tayo mag-umpisa sa una pong sample. Letter A. Yes po. Ito po yung letter A. No? Tinikman ko siya. Appearance. Parang matagas masyado. Ang appearance. Appearance niya, tama, maputi, pero texture niya, titignan mo pa lang, matigas. At matigas talaga siya. Pag kinagat. Matigas talaga siya. Ay, ano ako sa'yo, influence ako sa'yo. Same din po ang ano ko. Okay. Ayoko naman kuripot. Di okay lang po. Maging honest lang po kayo para kung ano talaga yung gusto niyo. Hindi nyo in-include dito yung aroma niya. Oo, Ibang hindi po. study Ibang pa siya. study po kasi yung aroma eh. Pero mabango siya. Ayan. Bago po tayo tumikim ng iba pa pong sample, ayun, mag-cleanse po ulit tayo ng Mag-cleanse tayo palate. ulit. Yes po. Letter B. Ito po siya. So, bubuksan natin. Parang mas malambot konti ito. In terms of appearance, maputi. Mukha naman masarap kainin kasi maputi. Okay, tikman natin. Way better. Definitely, mas Previous one. okay ito kaysa dito. Appearance. Baka dito lang din. Texture. Nah. Okay. So, inom po ulit ang tubig. Tapos, proceed po tayo sa rice sample C. Tapos mali yung ano. Okay lang po. Okay lang po. Talagang be honest as possible po Kasi talaga. that's how we will, correct or Yes. Okay. improve yung ano. Yes, yung rice. Tama. Okay, try natin yung next. At andito na tayo sa letter C. Okay. Hindi ba masyadong dry yung pagkaluto? So, mamaya po namin i-explain may bakit kasagutan po po siya ganyan mamaya. yung itsura po nila. Ganyan. Okay. Parang appearance, mas maganda yung B. Mas dark ito. Mas maganda tingnan yan. Kay letter C. So, compare natin dun sa B kanina. Kita mo siya, ito white, na ito mas darker. Pero ito parang buo, ito parang nakaalsa. Okay, tingnan natin yung lasa. Matugar. So, inom po tayo ulit ng tubig. Tapos, proceed po tayo sa letter D. So, dito na po tayo sa letter D. Okay, buksan natin. Lumalabas sa tatlo, parang si B yung the best. Mukhang kawing ni B. Mukhang masarap kainin. Maputi. Mas maganda yung texture. Tigas. Sobrang tigas. Parang pop rice. Sorry. Parang po pop yan. rice. Okay yan. Honest po dapat. Yung appearance niya, maganda.
I think si B talaga. Si B talaga pinakamagandang appearance. Texture sobra. Yan. Yan. So actually may isa pa kami, may bonus kaming rice sample na tikman nyo rin po din, bigyan nyo po kami ng opinion. So siguro pwede nyo po idagdag. Bonus lang po yan na rice samples. Explain din po namin kung ano yan. So pang letter E. Yes. Tugas din. Ayan. So, siguro tanungin ko po muna, ano po yung favorite nyo na rice? Letter B. Letter B. Okay. So, i-reveal na po natin kung ano yung mga ano nila identity. Pero tatanungin ko po muna, ano yung masasabi nyo sa rice na hawakan ko? So, yung rice sample A po, ano po masasabi nyo? Yung honest opinion po. Sabi nyo, Matigas. matigas. Maitim. Yun, medyo ano. So actually, ito po yung pinanggalingan po. Ito po yung sinasabi ko kanina na identify po namin from the gene bank na mutant na low GI. Pero matigas po siya, tapos mababa po yung yield niya. So kaya I hindi see. po to na re-release kasi nga po, hindi po siya palatable. So medyo matigas nga po. So kaya ito po yung ginamit namin na isa sa mga parent nung aming low GI. So ngayon, punta po tayo sa letter B. Yun po yung favorite nyo. Yan po yung low GI namin. Wow. So, ultra low GI varieties namin na ang GI po nito ay nasa 44. So, sobrang baba compared sa mga common rice varieties na more than 70, umaabot pa ng 90 yung ibang rice samples. So ito, ang kanyang GI is 44, hindi po siya nag-spike ng blood sugar. So pwede kong pakita yung curve mamaya kung paano nag-respond yung mga tao na kumain po nito. Pero sobrang baba po ng GI na hindi nag-spike ng blood sugar. So ito po yung ating ultra low GI. So ito po yan, no? Yung una kanina yung RI36. Mutant, yes. AE, mutant. Okay. Yes. So yung pangalawa, yan po yung GI na 44. GI Yes. 44. Yes po. Tapos yung letter C, so punta tayo sa letter C. So anong masabi nyo dito? Ito yung medyo matigas po. Tama po kayo kasi ito po yung may mataas na protein. So yun po yung sinasabi namin na pag in-increase natin yung protein, ang nangyayari is tumitigas talaga siya. So ngayon, dahil ganun po yung nangyayari, ang ginagawa po namin is ginagawa namin siyang food products. So dahil mataas naman yung protein niya, hindi siya preferred kapag kakainin siya as is, ginagawa namin siyang rice noodles na may mataas na protein content. So kung hindi naman po, tinry namin siyang gawing mga fried rice or other cuisines na medyo tolerable yung kanyang texture. So yun yung siya sa category yes. ng healthier rice. Healthier rice pa Healthy din siya. rice. Kasi mataas yung protein niya. Pero ang problema nga, medyo matigas siya. Matigas Pero talaga. dahil nga yun sa protein, mataas na protein content. So yung letter D, So siya po si ultra low GI high protein. yes, siya po si ultra si low GI 23. protein. Yes. Pinakamababa. Dahil po sa protein, pag tinataas po kasi natin yung protein, mas nagre-reduce po yung blood sugar spike natin. So parang ibig sabihin nito, you cannot have it all talaga. There's always a trade. May ano po, may trade-off. Then yung letter D naman, yan Okay, po letter yung D. premium rice variety na binebenta sa South Asia. Yan, popular po yan sa India, sa Bangladesh. Yan po yung preferred nila. So sabi nyo po, medyo matigas siya kasi nga hindi po yan yung parang preferred ng Southeast Asians. Gusto natin malambot. So ngayon, yung letter okay. yung letter B po yung yung talagang pwede siya sa inyo, gusto nyo rin siya. And even sa mga pumupunta po dito, letter B yung pinakagusto nila. So yun yung natin. So ang problema naman sa letter D, mataas po yung kanyang GI. So, yung GI niya, kung titingnan natin yung curve na parang 75% or yun yung blood sugar conversion to free sugar. Okay. So, yun po yun, nag-spike po siya ng blood sugar natin. So, mataas po yung kanyang glycemic index.
Oo, si letter D, Samba Mashuri. Yes. High GI 72. So yung letter E naman po, Yung letter E, yan ay yung release variety natin na Ito na PSB yun. RC86. Yes, medyo ganun talaga yung texture niya, medyo matigas, but for its added value, ina-accept siya ng mga farmers natin. Actually based on based lang sa mga nakausap namin doon sa Isabela when they had their demo there, masarap daw yung bigas para sa kanila. Okay sa kanila yung pagkakaluto ng bigas, ng kanin. Kasi depende po yan kung ano yung rice na nakasanayan ng region. Yes. And comparable tong ganitong texture dun sa kanilang nakasanayan na rice Which variety. country? Sa Isabela. Isabela, ito na yung... Yan yung gusto nilang Kailangan rice, actually. Naka-field Tapos yun nga, additional trial na. property nito is salt tolerant siya. So, kaya maging maalat man yung yung paligid, tutubo naman siya. So, yun po yung isa pa niyang additional characteristic. So, yung letter B, yan po yung ating low GI. Acceptable naman sa inyo yung texture. Kumbaga siya pa nga yung pinaka-okay. So, hopefully, yan yung ma-move forward pa natin and ma-deploy. And right now, we are developing more and more varieties na mas acceptable yung texture nila. Siguro, kung gusto niya, mas malambot pa. And iba't iba yung characteristic kung gusto natin mas maputi pa. So, yun pa yung aming ginagawa currently. But so far, in terms of appearance, siya talaga pinakamaganda. Yes. Tama ba? Tama ba yung judgment ko? Yes, Hindi. yes po. Actually, nag-conduct din po kami ng large-scale sensory. Nag-invite kami ng mga tao dito. Parang over 300 people yung tumikim nito mga rice na to. And yung letter B talaga yung interesting rice for that. Pero you use the same amount of water, Uh, cooking time. Same cooking method po sila. Same Pero hindi ba cooking matigas method. kayo magluto? O matigas lang kayo magluto? Ay, hindi po. Innate na po sa kanila yon, nasa genetics na po nila or starch properties yung ganyan. Kaya, ayun po, nakikipag-partner po tayo sa Philippines to cross this low GI rice line para makapag-produce tayo ng mas acceptable sa Pilipino. Yung cooking protocols naman dito, optimized siya. So, inano namin siya, tinest namin siya with different water, with different, even steering. Yes diba? po, steering din po. So, ayun. Yun po yung aming sensory. So, I hope na... And we are happy kasi nagustuhan nyo yung letter B kasi yan po yung isa sa mga low GI rice namin. So, hopefully, pag bisita nyo dito next time, Mas marami masarap na kaming mape-present. Yes, mas madami na, mas may variety na po ng rice samples na mape-present namin with different properties and also yung texture. May iba na po siyang mape-present kami sa inyo. So talagang pa siya, no? Malayo pa siya doon sa yung 'di ba? May mga masasarap talaga na kanin na Rice. kahit hindi ka mag-ulam. Ganun So eh. actually that's we Malayo. are heading to po. Hindi po siya malayo kasi alam na po namin yung science, alam na po Okay. namin yung genes. So kumbaga ang gagawin na lang namin is ililipat tong gene na to dun sa mga sinasabi niyong masasarap. Pero for now kasi itong mga to ay acceptable na siya sa ibang countries. For example, sa India, may mga in-invite kami mga Indians na tumikim. Parang nalilito sila ano ba yung low GI dito, ano yung rice nila. So, for them, acceptable na. So, sa Southeast Asia, yun naman po yung next naming focus. So, sila naman yung mga Thailand, Cambodia, Vietnam, Philippines, ano naman yung nila, yung preferred nila. So, since yun nga, alam na po namin yung science, we can confidently say, hindi po malayo. We are getting there. Yeah. But I think yung idea pa lang na yung low siya glycemic index, that alone pag i-communicate mo yon. Oo, yung for the niche market. I-prefer nila ito. Itong B. Yes. May recent study, actually hindi pa siya published, but we are publishing it. We have studied willingness to pay
of consumers for this. Lalo na pag ano ka, no, diabetic ka, tapos sabi ng doktor, wag ka magkanin. Kasi high, di ba, high GI. So talagang titikman mo talaga eh. Yeah. Siguro mas masarap pa yung iba kung may ulam. Totoo. Well, I have a question. Di ba, sabi nila, mas bumababa yung low GI property pagka, ano na siya, reheat na, o kaya Yes, totoo po yan. So, mas bababa pa siya dito? Yes, Yung totoo po. Pagka in-store mo siya? Yes. Oh, ang problema, pag reheat mo, mas matigas lalo. Yes, ano po yun, consequence ng... So, ang ano po doon is yung starch kasi, nabanggit ni Ruben kanina yung amylosanomelopectin, kapag inuluto mo siya, mag-organize. Pag in-store mo siya sa ref or in-store mo lang siya sa room temperature, kapag nag-cool down siya, magre-rearrange sila in such a way na medyo mahihirapan na yung digestive enzyme natin makapasok, yung iba. So that's why mas mababa yung kanilang glycemic index. So, itong mga low GI namin, actually, we have experiments ongoing na, ang tawag po doon retrogradation. So, yun yung term na iiwan mo siya sa room temperature or i-ref mo siya. So, ano mangyayari sa GI? And true enough, mas mababa pa po yung kanilang GI kapag na-retrograde or nag-undergo yung rice ng retrogradation. But so far, kung i-compare mo dun sa red rice or black rice, Yes naman. ay gugustuhin ko na yung B. Oo, kaysa mag-red or black rice ako. Yes. Yeah. So, pasado tayo, sir. So, yun. Ayan. Thank you. kumbaga itong research na to is malayo na, pero malayo pa. Yeah. Yes, madami pa po Madami kaming pang- gagawin. Yes. Madami pang trade-offs kasi to eh. Hindi lang sa Oo. texture, sa yield, yield. sa aroma. Yung aroma, wala pa, no? Yung aroma po, parang future namin yan. Kasi gusto namin mo muna masarap Ma-perfect muna na, siya. oo. Masarap muna, mataas muna yung yield. Tapos, basta yun, pag na-okay na yun, kasi yung aroma, madali na yung ipasok eh, kapag na-maintain mo na yung yield and texture. So, yun po muna. Kailangan ma-make sure namin lahat nandun. Yeah. But, interesting. Ano siya talaga? Laking potential. Ayun po. Sir, sorry ulit yung... So, ako introduce po ulit. si Glenn Vincent Ong po. Ako po yung parang food sci person po nila dito sa GQ. And isa po ako sa mga nagde-develop po ng iba't ibang products out of the rice varieties po dito sa grain quality. So, ayun po. Malaking improvement yung pagkakaroon ng low GI ng mga rice. Although, katulad nga po ng sinabi niyo po kanina, yung iba medyo hindi acceptable sa atin. Other than that, ni-utilize rin po namin yung ibang mga grains. So, kapag nag-mill kasi tayo ng rice, meron tayong broken grains. So, yung broken grains po na yun, ni-utilize po namin to make some products rin po. So, ito pong mga rice varieties po na ito, gawa po ito sa Erie 147. So, isa rin po ito sa na-release sa Pilipinas. Isa rin po siyang salt-tolerant po na rice variety. So, ganito po talaga ang texture niya? ito po talaga ang tunay na green po niya, while ito po yung rice flake version. na to? Yes po, na-process na po. Na-process na to. Roasted. Ito yung parang pa-price na? Yes po. But ang original na grain niya, Ay, ito po. ito. From this to this. Tapos po, ito naman po yung pop rice version po niya. 147 rin po. Okay. May pop rice So pa. magiging tatlo pala siya. Opo. Parang ganyan. Meron rin po tayong semolina po. Ito rin po. Ayan. So, Ito po yung ano naman po, ito? Broken. Gawa naman po ito sa broken grains. So, produkto rin ito? Yes, Yes. po. So ganyan pala. Ayan. Broken grain and then, anong ginawa doon? Giniling or... Ginawa po siyang medyo coarse na giniling po siya, tama po kayo. Giniling. Medyo coarse na size po. Tapos ang application po niya sa ibang bansa ay ginagawa siyang porridge-like, parang gruel po.
mag-a-add lang tayo ng hot water, sinasamahan siya ng other spices or other pampalasa, then yun na po, diretso Parang na pong instant kain. lugaw. Para pong instant lugaw. Oh, I see. Ito naman po, isa pa po pala. Meron Kasama pa siya. Apo, Okay. ito naman po Flakes. yung rice flake na hindi pa roasted. Ito po yung roasted, ito yung rice flake pa lang. So ito muna, bago maging ganito itsura. Apo. Parang pinipig, ano? Opo, tama pinipig. po. Yan po. Pinipig. Exactly, pinipig po siya. Yes. Pinipig Yes, talaga siya. yes. Apo. Kulang na lang lagyan ng pandan. Other than that po, sir, yung mga broken Okay. ren ay kina-convert namin into, ito, isa po sa current po namin, yung instant noodles. So, ang aim naman po namin dito ay, syempre, sa Pilipinas po kasi, ini-import natin yung trigo na ginagamit sa bread, sa noodles. Ito pong noodles namin na to, 100% po siya na rice. And gawa po siya sa broken, so ma-expect natin na yung low value na-convert natin into this kind of product po. Other than that, yung grain na nakikita nyo, trinay namin lagyan siya ng malunggay, added nutrients, ganun po. Oh, I see. Ayan. Yeah, siguro po additional emphasize ko lang din kasi yung ano ba yung importance na ng mga products kasi according sa DA 300,000 metric tons yung nawu-waste na broken grains Okay. ng mga farmers, 'di ba? So yung mga yun baka napupunta na lang sa feeds or kung saan-saan. Feeds. Yes, so para mag-fetch yun ng higher value sa mga farmers kahit na broken sila, we are converting them to products para at least mas magkaroon ng income. So, kunyari, pwede nila yung i-form as low GI flour na pwedeng gawing ganito or low GI high protein noodles na pwede nilang ibenta pa. So, yun po yung vision namin na talagang katulad nga sabi ni Ruben kanina, yung lahat ng stakeholders, we are considering them in this low GI rice development. But actually, yung sa pagkakaalam ko lang, yung broken rice hindi na siya doon sa part ng farmer, doon na siya sa milling. Kasi yung milling nasa-segregate nila Yes, yung super maliit, medyo broken na mas malaki konti. Nasa-segregate nila lahat 'yon. So yeah, actually yun. Sa Miller. Nabebenta pa rin naman ni Miller 'yon, but ibang presyo. Lower yung... Pero so naka-segregate 'yon. Pag from the planta naka-segregate. Pagdating sa Manila, yung mga trader na creative, ibabalik niyo. Ibabalik niyo doon sa first class. Din sa India, kagaya nung in-explain ni Dr. Nese kanina, na ito, part to nung aming workflow sa India, wherein meron kaming mini factory, nandun yung milling process, nandun yung food product development process, kung saan dalawa yung two-way yung products na napoproduce. Isang food product from the byproducts and then isang rice talaga, table rice for consumers. So ganun yung pathway na fina-follow namin sa India. So ulitin lang po natin, ito po yung tatlo na produkto na nanggaling doon sa breeding Yes, ninyo, no? Ito na yung resulta. So, ito yung ultra low glycemic index rice. Ito yung B. Yes, yan yung natikman. Ito yung natikman natin, B na nagustuhan natin. Actually, maganda naman talaga yung appearance niya doon sa rice pa lang. Parang sinandoming na. Malinis, maputi. Ayan. Tapos, ito si... High protein po. ito yung si high protein. So, ito yung... matigas. Oo. Yan po yung ginagawa naming noodles naman. Ito yung pang noodles. A ba? No. D. Hindi po. D. 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 Ay, C. Hindi, tama. D. Tama. D. Pag yung high protein. Di ba? Tapos ito naman si... C. ito yung walang label. D. 125. E. Ah, Erie E pala, 125. PSBRC 86. Yan yung unang na-release. Kasi Ito- I see. nag-screen kami ng mga varieties, mga i-release varieties. Yan yung na-discover namin na one of the low GI varieties. Ayan.
nakakatuwa na itong rice po na to, yung other than yung mga lasa niya and other traits, yung agronomic po niya ay makakatulong hindi lang sa consumer sa based sa nutrition, kundi pati doon na rin sa farmer kasi comparable po yung yield po niya. Ayun. Sir Ruben. Yeah. So, sa akin naman, just a word of warning and also a disclaimer na itong low GI rice, we have developed this to help us. However, it's still with us na based on our lifestyle, how we do the plating, yung pinagsasama-sama natin yung mga pagkain. It's still based on that, on how we dwell with our nutrition. So, hindi lang natin sa rice ibibigay yung burden ng diabetes, but rather how we diversify our plate. Sir Gypsy, ikaw. Ako siguro, sir, gusto ko lang siguro i-highlight yung research that Erie, DA, and Pilrice put into this for diabetic persons like us. So, yeah, more power. And Dr. Well. So, ayan, I agree with what they said. So, yun nga, this is what science can do with the partnership of research institutions, government, and private companies and other stakeholders. Kapag we bring all of those together, itong mga technologies na to will reach the consumer. So, hopefully, we'll see more of these in the future. And hopefully, yung mga viewers nyo po, matikman talaga nila yung low GI. And they may be the judge kung ano yung lasa, ano yung texture, and hopefully we can produce more varieties na suitable sa Southeast Asian countries. Doc, sa tingin mo, kailan yung available na siya sa market na ini-enjoy na ng public itong rice na to? So, actually, naka-ano na siya tinatanim na siya ngayon sa Isabela at Cagayan. So, pumunta po kami doon last time. So, nag-harvest na sila sa Isabela. So, I think yung yung mayor din ng Gamu, very enthusiastic siya dun sa technology. So, I think they will start selling this and marketing this rice sample. So, yeah, hopefully it will spread like a wildfire in the future. Yun po yung hope natin na mas maraming ma-reach. But for now, we cannot definitely say when. Pero ito na po, nag-start na po siya. Nandyan na po yung Isabela. And Cagayan, I think, will be harvested On October. So, yes. Ayan. Sir, thank you so much po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.